Hello beautiful people! This is a short story time na naman while nagluluto ako ng dinner namin guys. If you want the recipe, just comment below po. So, short story time. So, ang kwento ko ngayon is nung second child ko na tamaan din ako ng postpartum and hindi ko namalayan na nagkaka-postpartum na pala ako noon na time. Akala ko, emotions ko lang yun pala, postpartum na yun. Ano nga ba yung postpartum? Postpartum depression, also called postnatal depression, is a mood disorder experienced after childbirth, which can affect men and women. Symptoms may include extreme sadness, low energy, anxiety, crying episodes, irritability, and changes in sleeping or eating patterns. So, mahirap din dun sa pagiging postpartum is maraming naghahalong emosyon ka talaga. Yung tinatawag mong low energy talaga yon. Yung feeling na hindi ka na worthy, hindi nag-iba na naman ang lahat, yung katawan mo, yung mukha mo, yung oras, even yung space mo para sa sarili mo, lahat talaga is nag-iba. No? Yung time mo para sa sarili mo, yung hindi ka na makakabigay ng time para sa sarili mo. Kasi kapag mama ka na talaga, selfless ka na talaga, hindi ka na pwedeng mag-inarte, lalo na at nagpapa-breastfeed ako. No? Nagpapa-breastfeed ako nung time na yun. Nung unang panahon, alam niyo ba na wala naman talagang postpartum. Yung mga mama nga noon, yung unang panahon, pagkatapos ng mga anak, namamalengke na, naglalaba, hindi rin sila natatablan ng mga depression noon kasi hands-on sila masyado sa pamilya. Pero ngayon, social na rin yun. Social na rin ngayon. Baga lume-level up na rin. May tinatawag na ng postpartum. Pina-level up na din tayo ng panahon at sensya. At hindi tayo exempted niyan. Nung inatake ako nito, ayaw ko na rin lumabas ng bahay. Insecure na ako. Ayaw ko makakita ng mga tao na kilala ko. Tapos, pinaka-worst pa dun is gusto ko nang talagang mawala. Gusto ko na yung parang mawala na talaga ako ng hininga. So, nakakatakot din yung mga ganun din. Tama din yun na sa postpartum, nakakaramdam ka ng extreme sadness, nagkakaroon ka ng mga crying episodes. Yun talaga ako noon. Konting umiiyak na talaga ako. Naiirata din ako. No, meron ako mga eating patterns na ginagawa sa sarili. So, hindi ko namalayan postpartum na pala yun. Hindi ko din kasi na-acknowledge yung postpartum kasi wala naman yan sa mga panahon natin noon. And, yun, naging worse din lahat. No, nag-low din yung energy ko, yung self-esteem ko every time na tumitingin ako sa salamin, no? Pangit na pangit ako sa sarili ko. And for the entire season of my pregnancy, yun yung battle ko. Hindi ako makatulog, ramdam ko na nabinat ako, pero binabaliwala ko lang. Kasi nga, nakaka-low esteem talaga. Yun din yung first time ko na hindi ako nakapag-church kasi ayoko makakita ng tao. Yun pala, postpartum na yun. How to fight postpartum? Yung ginawa ko noon, nagdasal ako noon talaga. Namadaig ko yung takbo ng utak ko at hindi ako nag-iisa. Aside pa doon, may ginawa rin akong eating habits. Kumakain ako ng mga gulay, milk, peanut. Then, nag-practice din ako ng sleep, 6 to 8 hours daily. Then, nag-drink din ako every 45 minutes ng water, think positive vibes, no? And then,
pinipili ko yung mga taong makakapag-encourage sa akin para yung mga negative thoughts na nasa loob ng mind ko is hindi ko mapapansin. Then, ginawa kong busy yung life ko, no, sa bahay, lumabas na rin ako noon, parang nagdesisyon na talaga ako noon na hindi pwedeng mangyari ito. No, hindi pwedeng manatili ako sa ganitong kalagayan kasi kawawa ka. Hindi ka lang kawawa yung baby mo. No, so mahirap. So sa mga nagpo-postpartum, huwag niyo talagang i-embrace. I advise, do not even embrace postpartum in your life. No, alam ko naman na hindi naman talaga makokontrol yan. Pero ang advice ko lang, have a positive mind. Have a positive mind. Focus to those na mga tao or mga situation na nakakapag-encourage sa'yo. No? Kailangan mo yung i-fight kasi kung hindi, ikaw talaga yung pinakakakawawa. Magiging weapon ka ng darkness. No, darkness means yung parang wala ka na talaga mapuntahan. Yung parang tingin mo is wala na nakakaintindi sa iyo. All negative thoughts na talagang madilim na talaga yung nasa utak mo. So, hindi rin magiging maganda. So, I'd advise to all the mommies, I know and understand what you've been going through. Naiintindihan kita, but you need to be strong. Kailangan mong labanan. Kung alam mo na too much emotional ka na, just pause. Fed every positivity, mommies, and cancel every negative thoughts sa mind. And hindi pa tapos si Lord sa plano niya para sa iyo. Hindi ang postpartum ang makakapag-stop sa lahat ng plano ni Lord sa buhay mo. So, sa lahat ng nakaka-experience niyan, every negativity, anxiety, depression, oppression, no, insecurities, no, all out na talaga yan pag nagpo-postpartum, I advise na you need to fight for it. And, laban lang talaga sa hamon ng buhay. Yun lang for now, Momshies, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Yun lang po. See you soon!